Isa akong single mom at ngayon ay pregi sa ikalawang pagkakataon. Ang nakabuntis sa akin ay isang binata. Ang problema ay hindi makaharap sa pamilya ko ang nakabuntis sa akin. Kaya ginawan ko ng paraan. Kasi nga ayaw ko nang ulit-ulitin ng magulang ko na nabuntis na naman ako. Tapos hindi ko na naman maharap sa kanila. Ang ginawa ko ay yung ex ko na nung dalaga pa ako ay kinontak ko. Okay lang naman sa kanya kasi dalaga pa lang ako ay magkakilala na kami. Pinagpanggap ko siya na siya yung nakabuntis sa akin para may maiharap na ako sa kanila. Pero hindi alam ng magulang ko yung totoo. Pumayag naman agad yung ex ko at alam naman niya na kaya ko lang yung ginawa ay nawalan na ako ng pag-asa na baka hindi humarap yung boyfriend ko na nakabuntis sa akin. Makalipas ang 1.5 buwan na hindi namin pagkikita ng boyfriend ko ay hindi ko na rin siya kinontak. At ngayong buwan, pumunta ako sa boyfriend ko at nagkausap kami. At dala na naman ng matatamis niyang salita. Kaya pumunta ako sa bahay na tinutuluyan niya. Nagtulog-tulugan ako at narinig ko na kausap niya yung mama niya. Doon ko lang nalaman na nabanggit na pala niya sa mama niya yung tungkol sa amin. Pero ang sabi niya hindi pa siya handa na magsama kami. At papanagutan lang daw niya yung bata. Sobrang sama ng loob ko dahil naloko na naman ako sa ikalawang pagkakataon. Pati sa magulang ko ay sobrang hiyang-hiya na rin ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nang marinig ko yon. Parang gusto ko na lang din talagang maglaho sa kinatatayuan ko. Kasi ang problema ko ay paano ko ipapaliwanag sa magulang ko na yung iniharap ko sa kanila ay hindi talaga ama ng pinagbubuntis ko. At paano ko sasabihin sa boyfriend ko na ganun yung paraan na ginawa ko para maisalba ko yung sarili ko sa magulang ko. Mamilin, kailangan ko ng advice nyo. Hanggang ngayon kasi hindi ko alam kung anong araw o kailan balak humarap ng boyfriend ko sa magulang ko. Pero ang sabi naman niya na halimbawa at mga anak ko ay pupuntahan niya kami ng anak ko sa mga importanteng araw ng bata. At hanggang ngayon wala pa akong assurance sa boyfriend ko. Please respect at sana po ay mabasa nyo ang sulat ko. From our letter sender, Jamaica ng Laguna. Ang pagkakamali ay hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali. Wala kang dapat gawin kundi kausapin mo yung magulang mo at ipagtapat mo yung pagkakamali mo. Yung ex-boyfriend mo na lang at wag mo nang sabihin dyan sa boyfriend mo. At wag kang masyadong umasa na pananagutan ka talaga niya. Yang ganyang mga klase ng lalaki wala yung paninindigan. Bago ka gumawa ng isang bagay ay timbang-timbangin mo muna. Pero dahil nga siguro nataranta ka at naguluhan ka sa nangyari, kaya iyan palpak na resulta. Ihanda mo yung sarili mo sa magiging reaksyon ng magulang mo. At tandaan mo na kung ano man yung masabi nila sa'yo ay wala kang magagawa. May nagawa ka But parents are parents. Kahit ano pang gulo ang pasukin mo. At eto naman yung real talk advice ng mamilin nyo. Yan na nga ba yung sinasabi? Gumawa ka na naman ng panibagong ikasasama ng loob ng magulang mo. At nagsinungaling ka pa talaga ngayon. Walang ibang solusyon sa problema mo kundi aminin mo na yung tunay na sitwasyon. Yun lang at nang kayong lahat ay magkaroon ng peace of mind. At yung boyfriend mo, wag mo nang pakisamahan. Bakit? Kasi wala siyang paninindigan, binuntis ka niya pero ayaw kanyang panagutan. Gugustuhin mo bang makasamang ganyang klase ng taong walang paninindigan? Nabanggit mo na halos 1 buwan kanyang hindi kinontak. Kahit alam niya na buntis ka. Mag-isip ka ng tama ngayon. At yung ex mo, maswerte ka at handa niyang gawin ang mga hinihiling mo kahit napakahirap nun. At itigil mo yung pagsisinungaling mo. Kasi ang kasinungalingan ay sisibulan pa ng isa pang kasalanan. Itama mo na hanggat maaga pa para dyan sa anak mo.